Ang pag-usapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa taking responsibility, no? Pag-usapan natin sa video na to kung bakit nga ba kailangan nating maging responsible sa mga decision makings natin, sa mga actions na ginagawa natin sa mundong ito at sa mga pananalita natin. Bakit nga ba mahalaga na maging responsable tayo, no? Kasi guys, no, tayo ay binigyan tayo ng free will ni God na mag-decide para sa sarili natin, na pumili kung ano ang gusto nating gawin sa buhay natin, no? Kumbaga, responsibilidad natin lahat ng mga decision makings natin at responsibilidad natin lahat ng actions na gagawin natin sa buhay natin dahil nga may free will tayo. Kaya, kapag nagkamali tayo ng mga decision makings natin, nagkamali tayo ng actions, nagkamali tayo sa pananalita natin, dapat maging responsable tayo sa pagkakamali natin. Dapat nakahanda tayo na panagutan yung pagkakamali natin. Yan ang tunay na responsible na tao, no? So, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng taking responsibility, no? Ang ibig sabihin, guys, kapag sinabing taking responsibility ay dapat ay nakahanda kang kilalanin, nakahanda kang akuin, at saka nakahanda kang tanggapin yung kung ano man yung consequences ng pagkakamali mo, kung ano man ang resulta ng mga decision makings mo, kung ano man ang resulta ng mga choices mo sa buhay, ay nakahanda kang tanggapin kung ano ang magiging kahinatnan nun, kung ano ang magiging resulta nun. Nakahanda ka, di ba? Yan ang tunay na responsible na tao, di ba? Hindi mo na kailangan na mandamay ng iba, hindi mo na kailangan na mang-blame ng ibang tao dahil ikaw ang nagdesisyon, ikaw yung gumawa ng actions na yon, ikaw yung nagsalita ng mga pananalita na yan na nakasakit sa kapwa mo. So, kapag nagkamali ka, kapag nakasakit ka ng kapwa mo, akuin mo, tanggapin mo sa sarili mo na nagkamali ka at ikaw ang responsable sa mga pagkakamali mo. Hindi mo na kailangan magturo ng ibang tao na wala namang kinalaman. Di ba? Yan ang tunay na tao na responsable. At kapag ginawa mo yon, makukuha mo yung tiwala ng kapwa mo, makukuha mo yung respeto ng kapwa mo dahil makikita nila sa iyo na responsable ka, di ba? Mapagkatiwalaan ka dahil hindi ka nagtuturo ng ibang tao sa pagkakamali na ikaw mismo ang may gawa, hindi ka na nandadamay ng tao sa mga kasalanan na ikaw mismo ang may gawa. Kumbaga, makabuild ka ng mga genuine na relationships mula sa kapwa mo kapag ganun ang gawain mo. Kaya mahalaga talaga na marunong tayong tanggapin yung pagkakamali natin, matuto tayong managot sa kung ano yung mga consequences ng mga mali-maling mga actions natin, mali-maling mga decision makings natin, no? Di ba pinaalala sa atin sa Bible, sabi sa Galatians chapter 6 verse 5, for each will have to bear his own load, di ba? Pinaalala nga sa atin na bawat isa nga sa atin ay responsibilidad natin na kargahin yung kung ano man yung mga pasanin natin, no? Kung ano man yung mga problema natin, kung ano man yung mga pagkakamali na ginawa natin, ay responsibilidad natin na pasanin yun or kargahin yun. Huwag nating ipasa sa iba, di ba? Maging responsable tayo sa sarili nating pagkakamali, di ba? Maging responsable tayo sa sarili nating mga pagsubok or mga problema sa buhay. Huwag tayong mangdamay ng ibang tao kasi nakasaad dito, kargahin natin yung sariling pasanin natin. Di ba? Tayo mismo ang responsable niyan. Huwag tayong mandamay ng iba dahil wala silang kinalaman, no? At saka, paano nga ba natin i-take ang responsibility sa sariling pagkakamali natin, no? Number 1 na talaga dyan. Kailangan kilalanin at tanggapin mo yung pagkakamali mo, di ba? Aminin mo sa tao na ikaw ay nagkamali. Aminin mo sa tao na ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari yung mga ganong bagay, kung bakit nangyari yung mga ganong pangyayari, di ba? I-accept mo sa sarili mo, aminin mo na ikaw ang may kasalanan ng lahat, di ba? Huwag ka na magturo ng iba tulad ng sinabi ko. At saka, pangalawa naman ay kailangan maging accountable ka doon sa pagkakamali mo, di ba? Maging responsable ka, di ba? Maging responsable ka sa halip na mang-blame ka, sa halip na magturo ka ng ibang tao, ay mag-focus ka doon sa solusyon kung ano ang aksyon na gagawin mo para maitama mo yung pagkakamali mo. At saka pangatlo naman na dapat mong gawin, own your mistakes, di ba? Ibig sabihin, akuin mo yung pagkakamali mo, di ba? Kasi ikaw ang nagkamali, ikaw ang nag-decide nun, ikaw ang gumawa ng actions, kaya dapat lang na akuin mo mismo sa sarili mo na nagkamali ka, no? Yun ang tunay na responsable na tao, no? At saka pang-apat naman ay act with integrity. Kumbaga, kumilos ka ng may kasamang katapatan, maging honest ka sa mga tao, no? Maging honest ka doon sa pagkakamali mo. Sabihin mo kung ano ang role mo, kung ano ang papel mo doon sa
pangyayaring yun, di ba? Matuto kang i-accept yun, i-admit sa mga tao na ikaw ay may kinalaman doon, ikaw ay kabahagi doon sa mga pangyayari na yun, at ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari yun, di ba? Yun ang tunay na tao na responsable, no? At saka panglima naman, magpakita ka sa kanila ng strong na behavior, no? Kung baga, ipakita mo sa kanila na sa kabila ng pagkakamali mo na yon, ay willing ka na matuto doon sa pagkakamali na yun, at willing ka na mag-grow as a person, willing ka na pag-aralan yung pagkakamali mo na yon para mag-grow ka bilang isang tao, no? Ganon ang tunay na responsable na tao, no? Sa halip na tignan niya na kabiguan yung mga pagkakamali niya or kung ano man yung nagawa niya, ay tignan niya na opportunity ito para mag-grow siya, di ba? Matuto siya ng lesson doon sa pagkakamali niya para gawin niyang opportunity yon para mag-grow siya as a person, no? Yun ang tunay na responsable na tao, no? Kasi sabi sa atin sa Bible, pinaalala sa atin dito sa Romans chapter 14 verse 12, so then each of us will give an account of himself to God. Nakasaad dito, bawat isa sa atin ay mananagot tayo kay God. Kumbaga, tayo ang responsible sa mga actions na ginagawa natin dito sa mundo, kung ano man yung mga decision makings natin, kung ano man yung mga pananalita na binitawan natin sa kapwa natin, di ba? Tayo ang may responsibilidad niyan. Kaya ang nakasaad dito, each one of us will give an account of himself to God. Ibig sabihin, pananagutan natin sa Diyos kung ano man yung mga ginawa natin sa mundo na to, di ba? Noong nabubuhay pa tayo, balang araw sa final judgment, haharap tayo kay God para panagutan natin kung ano yung mga ginawa natin dito sa lupa. Kung maganda man, maganda rin ang consequences na matatanggap natin mula sa Diyos. Pero kapag masama, masama rin ang consequences na matatanggap natin sa Diyos. Kaya kahit magpanggap ka man, kahit na pagtakpan mo man yung kasalanan mo, ibintang mo man sa iba, hindi tayo makakaligtas sa Diyos dahil mananagot pa rin tayo sa Diyos balang araw, no? At saka nakasaad din dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or bad. Kahit ano pang pagtatakip mo sa kasalanan mo, itago man yung kasalanan mo, dahil nakikita ng Diyos yan, ang nakasaad dito. Bawat isa sa atin, naharap tayo doon sa Diyos sa final judgment para tanggapin natin kung ano man yung kaparusahan sa mga gawain natin dito sa lupa nung nabubuhay pa tayo, whether bad man daw or good, no? Kung ano man ang kaparusahan na nararapat para sa atin, kung masama man yan or mabuti, di ba? Kaya maswerte tayo kung ang gawain natin sa mundong ito ay mabuti, dahil mabuti din ang consequence na matatanggap natin mula sa Diyos. Pero kapag masama ang gawain natin, masama din ang consequence na matatanggap natin sa masamang gawain natin, no? Kaya hindi tayo pwedeng magmalinis, di ba? Kung tayo ang nagkasala, tanggapin natin sa sarili natin na nagkasala tayo. Tanggapin natin, akuin natin sa sarili natin na nagkasala tayo. Kasi kahit anong takip pa natin sa mga kasalanang nagawa natin, sa mga pagkakamali natin, hindi tayo makakaligtas sa Panginoon. Nakikita niya yung pagpapanggap natin, nakikita niya yung kamalian na ginagawa natin, no? Pananagutan din natin balang araw yung mga kasamaan na ginagawa natin sa mundong ito, no? At saka, paano nga ba natin i-take yung responsibility ng mga actions natin sa sarili natin, no? Number 1 na talaga dyan, huwag kang mang-blame ng kapwa mo, di ba? Tulad ng sinabi ko, ikaw ang gumawa ng decisions, ikaw ang gumawa ng actions, sarilinin mo or di kaya akuin mo yung pagkakamali na yon, kung ano man ang magiging kahinatnan, kung ano man ang parusa na nag-aantay sa iyo, panagutan mo, di ba? Panagutan mo yung pagkakamali mo na yon. Huwag kang mangdamay ng iba, huwag mong i-blame sa iba yung kasalanan na ikaw mismo ang may gawa, dahil hindi sila karamay doon sa kasalanan mo. Sariling kasalanan mo yon, walang kinalaman ng ibang tao, kaya huwag mo silang idamay, huwag mo silang i-blame sa kasalanan na ikaw mismo ang may gawa, no? At saka, pangalawa na gagawin mo, dapat maging honest ka, di ba? Maging matapat ka sa tao, aminin mo sa tao kung ano ang papel mo doon sa pangyayari na yon, kung ano ang nagawa mo, di ba? Maging honest ka, ipakita mo sa kanila. Aminin mo sa kanila kung ano ang totoo, kung may kinalaman ka doon, aminin mo na ikaw mismo ang nagkasala. Tapos, pangatlo naman na dapat mong gawin, dapat ay matuto kang kontrolin yung reactions mo, di ba? Kung may gawin ka mang hakbang, kung may solusyon ka man na gagawin, dapat pag-isipan mo munang mabuti kung ano yung actions na gagawin mo para maitama mo yung pagkakamali mo, or di kaya
dapat matuto kang mag-control kung paano ka mag-respond doon sa pagkakamali mo na yun, no? Kumbaga, kontrolin mo yung pananalita mo, kontrolin mo yung emotions mo, kontrolin mo yung isip mo. Nang sa ganon, hindi na lumala pa yung situation na yun, di ba? Hindi na lumala yung kasalanan mo. Dapat matuto kang mag-control, di ba? Kontrolin mo yung sarili mo kung paano ka mag-respond doon sa pangyayari na yon, kung ano yung mga actions na gagawin mo para maitama mo yung pagkakamali na yon. At saka, pang-apat naman na dapat mong gawin ay mag-take ka ng action. Kumbaga, gumawa ka ng paraan kung paano mo maitama yung pagkakamali na yon. Gumawa ka ng hakbang kung paano mo maitama yung pagkakamali mo na yon, di ba? Para malaman ng tao na ikaw ay sincere ka. Talagang inaamin mo sa tao na ikaw ang nagkasala. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari yun. Pang-lima naman na dapat mong gawin ay dapat ay matuto ka doon sa pagkakamali na yun. Sa halip na tingnan mo yung pagkakamali na yun bilang failure, tignan mo siya bilang opportunity para mag-grow ka as a person. Kumbaga, kung saan ka man nagkamali, dapat pag-aralan mo yung pagkakamali na yun para maitama mo, para sa susunod na gagawin mo ulit yung hakbang na yun, tama na yung gagawin mo, hindi na mali kasi pinag-aralan mo na siya, di ba? Ganon mo dapat i-take yung responsibility sa mga actions mo, no? At saka, magbibigay ako sa inyo ng halimbawa, guys. Ano nga ba ang mga halimbawa ng mga pangyayari na dapat i-take natin yung responsibility ng mga actions natin? Halimbawa na lang, namasyal ka sa mall, namasyal ka sa mga grocery store, tapos nakabasag ka ng items or di kaya yung anak mo nakabasag dahil napabayaan mo yung anak mo, dahil sa pabayaan mo, nagdampot-dampot na pala ng mga babasagin na mga gamit yung anak mo nakabasag. Ang dapat mong gawin ay isitil mo yung nabasag mo or nabasag ng anak mo, bayaran mo, wag mong iwanan. Kasi ako noong ako ay nagwardya pa, dalas akong maka-encounter ng mga customer na kapag nakabasag sila ay, porkit walang nakakita sa kanila, ay iniiwanan nila yung nabasag nila. No, hindi nila alam na may mga CCTV na nakatingin sa kanila. Madalas kaming maka-encounter ng ganong tao na nakabasag sila tapos makikita namin yung nabasag nila tapos pinapa-review namin sa CCTV ay syempre nakikita ng CCTV operator yun kung sino ang may gawa. Tapos syempre pagdating sa counter, kinukumpronta sila ng mga officers ng mga cashier. Sa halip na isettle mo yung nabasag mo, ay hinayaan mo pa yung sarili mo na mapahiya ka. Syempre, di ba, kapag ikaw kinumpronta ka doon sa counter, may mga nakakarinig, may mga nakakakita, mapapahiya ka pa na iniwanan mo or tinalikuran mo yung responsibility mo, di ba? Porkit walang nakakita sa iyo, akala mo walang nakakita sa iyo, kaya iniwanan mo lang yung nabasag mo. Ang hindi mo alam, yung mga nabasag mo na yon ay posibleng pagbabayaran ng mga empleyado ng store na yon, di ba? Kasi may mga store na mahigpit na kapag may nabasag yung mga customer, kapag may mga pilferage yung mga kinainan na tapos iniwanan lang hindi binayaran, babayaran ng mga empleyado yon, pinaghahati-hatian ng mga empleyado yon. Wala ba kayong konsensya sa ganung gawain ninyo na kapag nakabasag kayo, ang ginagawa ninyo ay iniiwanan nyo lang, di ba? Yung responsibility ninyo ay ipinapasa ninyo sa ibang tao na wala namang kasalanan. Kayo mismo ang nakabasag, kayo mismo ang kumain, matuto kayo na isitil yung nabasag nyo, yung mga kinain ninyo, di ba? Ganon ang tao na responsable, no? Kaysa mapahiya pa kayo, no? At saka, isa din sa halimbawa ng mga pangyayari na kailangan mong i-take yung responsibility ng mga actions mo. Halimbawa, may kaibigan ka, tapos yung kaibigan mo, halimbawa, nagbabasa siya ng libro, no? Bago pa yung libro niya na binabasa niya, bigla kang dumating na may iniinom ka, tapos natapunan mo yung libro niya. Ang nangyari, napunit yung libro niya, nasira yung libro niya kasi natapunan mo nga ng inumin mo. Ang gagawin mo, dapat matuto kang mag-sorry doon sa kaibigan mo. Hindi lang sorry ang gagawin mo, mag-offer ka sa kanya na palitan mo yung libro niya dahil bagong-bago lang yun, di ba? Palitan mo ng panibago, kahit sabihin mo pa na hindi mo sinadya, pero ikaw ang dahilan kung bakit nasira, kung bakit napunit yung libro niya. Maging responsable ka sa aksyon mo, mag-offer ka sa kanya na bayaran mo yung libro na yun, bibili ka ng bago at ipalit mo doon sa natapunan mo na libro niya. Ganon ang tunay na responsable na tao, no? At saka, isa pang halimbawa ng situation na dapat i-take mo yung responsibility sa mga actions mo ay kapag halimbawa ikaw empleyado ka, binigyan ka ng task ng company mo, tapos yung task na yon ay nakalimutan mo siyang gawin, no? Kumbaga,
nawala sa isip mo, nakalimutan mo. Ikaw pa ang naging dahilan kung bakit nasira yung operasyon ng company na yun. Kasi malay mo, importante pala yung task na yun kasi hindi ka naman bibigyan ng task kung hindi yun kailangan ng company, di ba? Malay mo, importante pala yun. Ikaw pa yung naging dahilan para masira yung operation dahil hindi mo nagawa yung task na ibinigay sa'yo. Matuto kang mag-sorry, di ba? Akuin mo sa sarili mo na ang pagkakamali mo at saka kailangan sincere ka sa pagsusori mo, di ba? Ganun ang dapat mong gawin at mag-promise ka na hindi mo na uulitin yung pagkakamali mo na yun. Yun ang tunay na responsable na tao, responsable na empleyado, no? At saka, halimbawa naman sa relationships, halimbawa nasaktan mo yung kapartner mo, napagsalitaan mo ng hindi maganda or di kaya nasaktan mo physically, mag-apologize ka sa kanya kaagad, di ba? As in talagang sincero yung pag-apologize mo at saka mag-promise ka sa kanya na huling gawain mo na yun, hindi mo na uulitin. Ganun ang tunay na responsable. Kumbaga, maging proactive ka. Kung ikaw nagkamali, nagkasala ka, maging maagap ka sa actions mo nang sa ganun ay hindi na lumala pa. Kasi kapag pinabayaan mo, nasaktan mo yung partner mo, pinabayaan mo, hindi ka nag-sorry, hindi ka nag-promise sa kanya, maaaring yun pa yung magiging dahilan para maghiwalay kayo kung hindi ka maagap sa actions mo, di ba? Kaya kailangan maging responsable tayo sa kung ano man yung mga actions na ginagawa natin, kung ano man yung mga decision makings na ginagawa natin, ano man yung mga choices na ginagawa natin at saka sa pananalita natin ay maging responsable tayo, no? Kasi kung tayo man ay mahilig magtakip or magtago ng kasalanan natin, anong sabi sa atin sa Bible? Sabi dito sa Proverbs chapter 28 verse 13, whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. Malinaw na nakasaad dito na kung sino man daw yung pinagtatakpan yung kasalanan niya or itinatago ang kasalanan niya, ay hindi ka daw magtatagumpay sa buhay. Kumbaga, hindi ka magkaroon ng fulfilling life dahil nagtatago ka sa kasalanan mo, nagpapanggap ka, di ba? Nagpapanggap ka, itinatago mo yung kasalanan mo na parang wala lang nangyayari sa iyo, parang hindi ka nagkamali, parang hindi ka nagkasala, di ba? Hindi ka daw magkaroon ng fulfilling life, hindi ka magtatagumpay sa buhay po. Pero kung sino man daw yung ikino-confess yung kasalanan niya sa Diyos at humingi ng tawad, nagsisi siya sa mga kasalanan niya na ito, siya daw yung makaka-obtain ng mercy ni God. Siya yung makakatanggap, siya yung makakakuha ng awa ni God kasi makukuha mo yung kapatawaran ng Diyos. Papatawarin ka ng Diyos kapag ikaw sincero ka sa paghingi mo ng tawad, sincero ka sa pagsisisi mo, ay hindi imposible na patatawarin ka ng Diyos. At kapag ginawa mo yon at kapag nangyari yon na pinatawad ka ng Diyos, hindi rin imposible na ma-inherit mo yung eternal life kasi nakuha mo magsisi sa mga kasalanan mo. Lalo na kapag tinalikuran mo na yung mga kasalanan mo na yon at nagbagong buhay ka na, lumakad ka na sa daan na matuwid. Ano pang nag-aantay na reward sa iyo? Yung eternal life ang makukuha mo, yung eternal life ang ma-inherit mo mula sa Diyos, di ba? Kaya wala nang kasing bless kapag ikaw na i-confess mo yung kasalanan mo sa Diyos, tapos nagsisi ka, humingi ka ng tawad. Kapag pinatawad ka, wala nang kasing bless kapag ikaw ay pinatawad ng Diyos at pinagkalooban ng eternal life someday, no? Kaya sana guys, no, matutunan natin ang pagiging responsable sa mga actions natin. Dapat ay matuto tayong panagutan kung ano yung mga pagkakamali natin at sa pagkakamali natin na yon, matuto tayo at mag-grow tayo as a person at hindi na natin uulitin yung pagkakamali natin para sa mga tao na irresponsible, para sa mga tao na mahilig mang-blame ng kapwa, mahilig mandamay ng kapwa, no? Dapat matutunan nyo na guys kung paano ang maging responsable para sa ganon makabuild kayo ng trust at saka respect mula sa ibang tao at higit sa lahat, maging kalugod-lugod kayo sa paningin ng Diyos, di ba? So, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!